Disclaimer: this program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program. Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Here's the doctor with a simple plan. Water and minerals, healing every man. With a heart so pure and a passion so true, he helps us thrive, gives life its due. No more confusion, no need to despair. Health is simple with his loving care. Water doc, you're the one we trust. Healing lies with minerals and some must. Simple and natural the way it should be. Water doc, you set us free. Patient smile with every new day. Pain and sickness slowly fade away. His mission is clear, his work is grand. Healing the nation with God's own plan. No more confusion, no need to despair. Health is simple with his loving care. Water doc, you're the one we trust. Healing lies with minerals and some must. Simple and natural the way it should be. Water doc, you set us free. To despair. Health is simple with his love and care. Water doc, you're the one we trust. Healing lies with minerals and some must. Simple and natural the way it should be. Water doc, you set us free. Water doc, you're the one we trust. Healing lies with minerals and some must. Simple and natural the way it should be. Water doc, you set us free. Water doc, you set us free. Ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with WaterDoc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng WaterDoc Food Supplement Trading. Healthy Talk with WaterDoc.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Waterdoc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Waterdoc. Ako po si Michelle Avanilla at kasama po natin ang nag-iisang Waterdoc ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren U. Paragas. Doc Ren, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Michelle, sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program. Thank you so much po, Waterdoc. Tayo po mga ka-Waterdoc ay kasalukuyan pong napapakinggan sa istasyon po ng Radyo Guapito. Ito po ay nasa 105.5 FM. Kaya naman, sa mga tagapakinig po natin dyan sa radyo, kayo man ay nasa inyong mga tahanan o mga trabaho ngayon, ay hinihikayat po talaga namin kayo na lakasan ang tunog o volume ng inyong mga radyo para naman po yung mga kakilala po ninyo dyan ay mapakinggan din po ang ating programa. Okay? Lakasan ang volume ng radyo. At yung mga nanonood naman po sa Facebook Live ay inaanyayahan po namin kayo na i-share itong ating live program. Gayon din po sa YouTube channel. Tayo po ay live streaming sa Facebook page na Waterdoc at Facebook page din ng Asintado sa Radyo. Okay? Kung maaari po ay i-share yung ating Facebook Live ngayong araw at gayon din po sa ating YouTube channel. Paki-share din po mga ka-Waterdoc para naman yung mga friends natin sa social media ay malaman din at maintindihan kung ano nga ba ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Okay? I-share po yung ating live program. At sa mga nagtatanong po pala kung saan yung office ni Waterdoc, narito lamang po tayo sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. At ang pangalan po ng ating tanggapan ay Waterdoc Food Supplement Trading. Para po pala sa updates or comments po ngayong araw, pakinggan po muli natin si Waterdoc. Doc Ren. Maraming salamat, Michelle. Sa ating update po, gusto kong i-report ang case ng isa na 77-year-old male. Siya ay pumunta sa akin, sani po na napakadami niyang karamdaman at sawan-sawa na daw siya uminom ng gamot, and despite that, pag inom niya ng gamot, ay mukhang hindi po nagbabago ang kanyang kalusugan. Okay? So, ang kanyang mga karamdaman, number 1, meron po siyang diabetes mellitus type 2, meron din siyang hypertension, and sa nilang kanyang hypertension, noong 6 years ago, siya po ay nagkaroon ng heart attack. Nagpasalamat siya na na-survive niya yun. Meron din siyang chronic kidney disease sa nilang pag-inom niya ng maraming gamot. At sa po nito, lalo na dagdagan yung gamot na iniinom niya. And then, meron din siyang benign prostatic hyperplasia o yung paglaki ng kanyang prostate gland. So, nung narinig po tayo sa ating programa, naisip niya na baka kung sakasakali, ako po yung makakatulong sa kanya. So, itong sakit na ito, i-discuss ko para malaman niya kung bakit po tubig at mga minerals ang pinili kong ibigay sa kanya. Number 1, diabetes. Ang tao po ay nagkakaroon ng diabetes sanhi ng kakulangan tubig. Actually, itong mga karamdaman na na-mention ko, ang sanhi po is yung kakulangan ng tubig sa katawan. Okay? So, sa diabetes, ang nangyari po, kung kulang kayo ng tubig sa inyong katawan, ang utak po natin ay nababawasan din ng tubig kung saan siya ay kumukuha ng kanyang enerhiya. Ang utak po natin ay nakababad sa tubig at using the hydroelectric energy, siya po ay gumagana. Kung sa komunidad, ang ating central nervous system ay para yung ating electric company. Diba sa Maynila, ang electric company po doon ay kumukuha ng enerhiya galing sa tubig. Kaya kung yung level ng tubig sa dam ay bumababa, nagkakaroon siya ng rationing, hindi makapagbigay ng full capacity ang electric power plant. Ganun din po sa ating katawan. So, nangyari po dyan is kung kulang siya sa source ng energy na tubig, siya po ay maghahanap ng ibang source ng energy. Just like the electric power plant, pwede siyang umasa
sa solar energy, sa hangin, sa uling, sa geothermal energy, sa fuel in the form of generator, either diesel or gasoline. At kung maulad yung bansa, ang ginagamit po na is nuclear power. Sa ating katawan, kung kulang sa tubig, ang inaasahan ng ating utak po ay sugar. Kaya ang gagawin ng utak, pipigilan niya yung lapay na huwag gumawa at mag-release ng insulin. Sanhi po niyan, hindi ma-absorb yung sugar sa iba-iba bagay ng ating katawan dahil itong insulin po ang hormone na kailanganin ng iba-ibang cells sa ating katawan para ma-absorb niya yung sugar except for the brain cells. Kaya alam ni Lord na yun tayo po ay magiging pasaway, so ganun po yung pagkagawa ng ating utak. Even without insulin, makapag-absorb ng sugar. Okay, para mas maraming sugar ang makarating sa utak, pigil po ang insulin. So kung gusto nyo ma-regulate ang inyong sugar at para mag-release din ng katawan natin ng insulin, ang kailangan nyo po is tubigan ang inyong katawan. Okay, sa pagtutubig ng ating katawan, lalo ang ating utak, kailangan po na yung may minerals ang tubig na ininom natin. Sa hypertension naman, ang nangyayari po dyan is kung kulang kayo sa tubig, lalapot ang inyong dugo kasi ang dugo po natin is about 86% water. So, kung kulang sa tubig, ang inyong dugo po ay lalapot at pag lumapot ang dugo, yung puso nyo po ay mangangailangan na karagdagang pwersa para ibomba itong malapot na dugo. Itong additional force required by the heart na ibomba itong malapot na dugo ay nakakataas ng pressure. At ito po yung hypertension. Ngayon, dun sa chronic kidney disease naman, ang tubig po ay napakahalaga kasi siya po yung naglilinis ng dumi sa ating katawan. Ngayon, kung hindi kayo uminom sapat na daming tubig, yung dumi po tulad ng creatinine ay may ipon, and with that, ang katawan nyo po ay malalason. Secondly, pag hindi kayo uminom ng tubig, yung organs nyo po ay kukulubot. And in this case, CKD, ang nangyari, lumiit po ang inyong kidneys, kumulubot po siya. And with that, ang resulting disease is yung chronic kidney failure. Doon sa kanyang prostate enlargement naman, ang mga glands, okay, ang function nila is secretory. Either maglalabas sila ng chemical, like in adrenal gland, adrenaline po ang nilalabas. Hormone, thyroid gland, ang nilalabas po is thyroid hormone. At ito pong prostate, siya po ay naglalabas ng fluid kung saan sumasakay yung ating, yung similya ng mga kalalakihan. So kung kulang kayo ng tubig, hindi maganap ng gland yung function. So ang gagawin niya, siya po ay mag-iimbak ng tubig. At para makapag-imbak yan, dapat yung cells ay lumaki. So pag ang mga cells sa isang organ ay lumaki, yung buong organ po ay lalaki din. Okay? So kung mapapansin niyo po, sa mga conditions na nabanggit natin, isa lang ang major solution po dyan, at ito po yung pag-inom ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. Kaya yung concept po natin ay tubig at mga minerals, sagot sa kalusugan. So ito muna yung aking update for now, Miss Shay. Maraming salamat po, Water Doc. At sa mga nakikinig po sa atin ngayong araw, maraming salamat din po dahil sinusubaybayan nyo talaga yung ating programa Monday to Saturday. Kasama namin kayo. Maraming salamat po. At ngayong araw po ay bibigyang daanan naman po natin ang inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Kaya para po sa inyong mga katanungan, wag po kayong mahiya na magpadala po sa ating mga text lines. Ito po yung ating mga contact numbers sa Smart. Pakisave po ito sa mga phones po ninyo. Okay, sa Smart po 0962-883-4173. Ulitin ko po. Sa Smart 0962-883-4173. At sa Globe naman ay 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618.
3618. Okay? At yung mga nanonood naman po sa Facebook or sa YouTube channel po natin dyan, maaari na po kayong mag-post ng inyong tanong sa comment section ng ating live program. Kahit hindi na po dito sa phone natin i-message, i-post lamang po sa Facebook page yung inyong tanong. Okay? At nga po pala sa mga bumabati at nagtatanong, pakibanggit din po ang inyong totoong pangalan at location para malaman natin kung hanggang saan yung nararating po ng ating programa ngayong araw. Kami po ay magbabalik ni WaterDoc makalipas lamang nito. You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear. We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with WaterDoc. But who is WaterDoc? WaterDoc is Dr. Renyu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, WaterDoc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, WaterDoc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, WaterDoc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, "Let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing." Nagabalik po ating programang Healthy Talk with WaterDoc. Mga ka-WaterDoc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa ngayong araw. At gayon din po sa lahat po ng mga nagre-refer ng patients dito po sa ating tanggapan. Yung mga nakikinig po dyan na kinikwento sa kanilang mga kaibigan o kakilala yung ating konseptong tubig at mga mineral. Thank you so much po sa inyong lahat. Ngayon po yung mga bumabati po, pakibanggit po yung pangalan at location. At maraming salamat po sa lahat po ng mga bumabati sa ating program today. Sa mga hindi pa nakapag-share na ating Facebook Live, inuulit ko po, simpleng request lamang namin, paki-share ang Facebook Live po natin ngayon para po marami pang makaalam ng concept. Okay? Ngayon po ay dumako na tayo dito po sa mga katanungang pangkalusugan po ng ating mga kababayan. WaterDoc, meron tayo dito, Doc, tanong. Ito po, Doc, ay galing po ito kay Sir Kilo. Thank you po sa question. Sabi niya, Doc, tanong ko lamang, ano po ang dapat iwasan at pwede pong kainin? Nasa 195 po ang bad cholesterol ko
At ang total cholesterol ko naman ay 263. Kailangan daw ipababa in 3 months. Binigyan na po ako ng atorvastatin. Yan lamang po, Dok, yung tanong. Salamat po. Sir Kilo, ang kailangan nyong gawin para ma-regulate ang inyong cholesterol po ay uminom ng sapat na tubig lang. Actually, kung yung katawan nyo po ay nagkukulang ng tubig, yung atay nyo mismo ang gagawa ng maraming cholesterol. Kasi ang cholesterol po is the body's waterproofing element. Ang tubig kasi at mga mantika, hindi po sila pwede magsama. So tubigan nyo lang ang inyong katawan, aalis na po yung mantika. At huwag ko kayong matakot sa cholesterol kasi marami pong gamit ang cholesterol sa ating katawan. Ang ating cell membrane, siya po yung nagsasabi kung ano yung loob at saka labas ng cells, is made up of cholesterol. Yung ating utak po, 60% po yan ay cholesterol. Kaya kung inom po kayo ng atorvastatin o yung any gamot na pampababa ng cholesterol, maaari malusaw ang inyong utak and therefore magiging side effect po niyan ay hindi kayo magkakaroon ng maayos na memory, magkaroon kayo ng tinatawag na transient global amnesia. Ibig sabihin yan, kung meron kayong gagawin, maya makalimutan na ninyo kung ano po yun. Kung kayo po ay may nakasalubong na kilala nyo, hirap na hirap kayong mag-alala kung ano po yung kanyang pangalan. Ang masama, kung kayo po ay lumabas sa inyong bahay, baka mamaya hindi nyo alam kung saan kayo uuwi. Okay? And aside from that, yung ating nerves, okay, ay umaasa din sa cholesterol kasi ang coating niyan is made up of cholesterol. Ang ating mga ibang hormones tulad ng sexual hormones, they are made up of cholesterol. Ang ating good mood hormone, which is serotonin, kung wala pong cholesterol, hindi ho mangyayari yan. Kaya karamihan ng mga mababa ang cholesterol, sila po ay depressed. Okay? So, huwag kayong matakot. At sabi po naman ni Dr. Hailey Willacy sa kanyang librong Cholesterol na ang cholesterol po is majority niyan is made up from the liver. About 20% lang sa ating kinakain na animal fat ang napapasok sa ating dugo. Okay? So, tubig po talaga ang solusyon dyan. Thank you so much po, Water Doc. At ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Ruben. Water Doc, tanong ko lamang, paano po, Doc, kung mayroong osteoarthritis? Paano po ang pag-inom ng tubig po ninyo? At paano rin po, Doc, yung mga pagkain na pwede at bawal po dito, Doc, sa karamdamang ito? Ako po, Doc, ay 58 years old. Salamat po. Sir Ruben, ang osteoarthritis is isang condition din, yung dahilan is kakulangan ng tubig sa katawan. Okay? Kasi kung hindi kayo uminom ng sapat na daming tubig, yung tubig sa inyong joints, ang tawag po natin is synovial fluid or joint fluid, ay mawawala. At sanghin yan, ang mangyayari, yung dalawang buto na gumpugan ay magkikiskisan po yan. Kasi yung tubig sa joint, siya po yung pampadulas o siya po yung lubricant. So, in its absence, mapupudpud po yung joints nyo. At yun po maging sanhi kung bakit kayo merong arthritis. Okay? Pero may tatlong klaseng arthritis po kasi. May osteoarthritis, merong gouty arthritis, at meron itong rheumatoid arthritis. Pero very specific kayo na osteoarthritis ang case nyo, which is another problem ng mga tumatanda. Okay? So, uminom kayo ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. Pag natubigan po yung joints, magiging okay na po yan. Thank you so much po, Water Doc. At ito pa, Water Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Daska. Sabi niya, good day po, Water Doc. Tanong ko lamang po, Doc,
kung nakakatulong po ba ang cucumber sa mataas po ang uric acid? Salamat po, Water Doc. Makakatulong po ang cucumber, pero ang ano po dyan, ang talaga magandang solusyon is yung pag-inom na sapat na daming tubig. Kasi po, ang uric acid is one of the metabolic waste. Iniihi po yan. Ngayon kung hindi kayo umiihi na madalas at marami, hindi po nafa-flush mula sa inyong dugo yung uric acid na yan. Kaya naiipon po yan. Okay? And secondly, avoid po ninyo yung mga pagkain na lalo magpapataas ng inyong uric acid. Tulad ng mga karne, mga laman loob, mga beans, mga nuts, mga pinirito. Okay? Iwasan po ninyo yan. And eat more of, number 1 is celery, bell pepper, yung cucumber. Pero pag kumain ka ng pipino, pakitanggal po yung buto niya. Okay? And then, pwede ka rin kayong kumain ng pinya kasama yung nasa gitna niya. Bromelain kasi doon nakakatulong sa inyong uric acid. And then, luya at saka yung bawang. Ang gawin nyo po doon, tatarin silang pinong-pino. Huwag yung inumin. Kainin nyo po. Tatarin pinong-pino, ihalo as seasoning doon sa inyong niluluto at kainin nyo po yan. Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Water Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Rene. Sabi po niya, "Good day po, Water Doc. Tanong ko lamang po, kung makakatulong rin po ba ang inyong concept, Doc, para mapababa po ang blood pressure o mapanormal po? Ang BP ko po kasi palagi ay umaabot po, Doc, ng 200/100. Salamat po." Sir Rene, ang hypertension o mataas ng blood pressure ayon kay Dr. Fredo Batmanheli sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water ay isa sa mga komplikasyon ng matagalang kakulangan ng tubig sa katawan. Ang dugo po kasi natin ay about 86% tubig. So kung hindi kayo palainom ng tubig, yung dugo nyo po ay lalapot. Pag lumapot ang dugo nyo, yung puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibomba itong malapot na dugo. Yung karagdagang pwersa na kailangan ng puso na ibomba itong malapot na dugo ay nakakataas ng pressure. Kaya hypertension po yan. Secondly, pag kulang ang tubig sa inyong katawan, yung bato nyo po ay very very sensitive sa ganyang mga situation. Okay? So pag tumatanggap lang siya ng less water, siya ay magbibigay ng signal sa utak na sabi niya, "Oh, Mr. Brain, ako po ay tumatanggap lamang ng kulang na tubig." So ang gagawin ng utak, siya po ay mag-release ng isang hormone, ang tawag po ay vasopressin. Okay, so ang gagawin niya, pipigay niyo inyong arteries. And following the law of hydraulics, pag yung container ay lumiit, ang pressure po ay tataas. Okay, for this, ang binibigay ng mga doktor ay mga vasodilator or yung calcium channel blocker. Okay, tulad ng amlodipine. Yung third mechanism is pag kulang ng tubig ang inyong dugo, yung volume po niya ay kokonte. And with that, yung bato din ay very sensitive sa ganong situation. So, ang gagawin niya is i-activate niya yung renin-angiotensin system. And following several biochemical reactions, yung renin po ay magiging angiotensinogen and angiotensin 1 and angiotensin 2. Ang angiotensin 2 po ay parang vasopressin pero mas potent ito, mas malakas. Ang gagawin niya, pipigay yung arteries ninyo. Okay? Kaya tumataas ang blood pressure. Kung ganito yung inintend doktor nyo, ang ibibigay nyo sa inyong gamot is ACE inhibitor, angiotensin converted enzyme inhibitor, o yung angiotensin 2 receptor blocker. Okay? Yung mga losartan, temesartan, etc. Okay? And kung mapapansin nyo, itong tatlong mechanism, ang dulot po niyan is kakulangan ng tubig. So, ang pag-rehydrate kasama ang ating mineral drops ay magandang solusyon sa hypertension.
Thank you so much po, Water Doc. At sa mga nakikinig po sa atin ngayong araw, kung kayo po ay mayroon pang mga katanungang pangkalusugan, inulit ko lamang, huwag kayong mahiya, isend lamang po yan. Ito po yung ating contact numbers. Sa Smart, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart, 0962-883-4173. At sa Globe naman ay 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook Live, i-post po ang tanong sa comment section at pakibanggit din yung pangalan ninyo at kung taga saan po kayo. Kami magbabalik makalipas lamang na ilang paalala. Ako po nga pala si Dolores Gutierrez, taga Paraiso po, Santa Cruz, Igdisanaga. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom, sa umaga pa lang, 4 na. Pagkakain ko naman sa tanghali, 3. Pagkakain ko naman sa gabi, mga 3-4 yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Tulad ng nagkaroon na tuloy ako ng sa puso. Nagkaroon na po ako ng fatty liver. Tumas na po yung creatinine ko. Hypertension po lalo na. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako kay Doc. Sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisa pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo, sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Seryosohin mo nanay, huwag yung laro-larurang kasi gusto ko yung lahat kong pasyente gumagaling. Ang laki ko pong pasasalamat kay Waterdoc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Waterdoc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami. Sick individuals, most especially the seriously ill, often seek divine intervention to help them overcome their illnesses. They pray very fervently for answers, but do they gratefully accept what God offers them? WaterDoc has discovered a very natural way to manage various diseases. He simply utilizes God's magnificent, life-sustaining, natural ingredients like water, food-grade minerals, and fresh, natural foods to help resolve their worries and fears. However, the sick often prefers adopting the man-made, conventional, mainstream medicine approach, such as synthetic chemical products. God is man's creator, and he knows what is best for health and well-being. Follow and obey his natural laws, and you will be rewarded with perfect health and longevity. Let water and minerals, the life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing. At nagbabalik po ating programang Healthy Talk with WaterDoc. Mga ka-WaterDoc, maraming salamat po sa lahat po ng mga bumabati sa ating program. Sa mga nagtatanong po pala kung paano po makapagpa-check up online, maaari po kayong magpa-book ng appointment sa Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The WaterDoc Online Consultation. Ito po ay para sa mga tagalabas ng Camarines Sur na nais pong magpa-check up kay WaterDoc. Okay? At ngayon nga po, ipagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa inyong mga katanungan. Doc Ren, katanungan po ito galing po kay Sir Gio. Sabi niya, WaterDoc, tanong ko lamang, ano po ba talaga ang nagagawa ng mineral drop sa katawan po natin? Salamat po. Sir Gio, marami po yan, okay? Pero since iba-iba minas po yan, iba-iba po yung kanilang mga functions. Hindi ko masabi yung kanilang respective mga benefits na makukuha natin. Pero generally, meron akong nilabas
kung ano nagagawa ng mga minerals, yung functions nila ay represented by each letter of the word ng minerals. Okay, M is to maintain electrical impulses, I is to improve muscle action, N po is to neutralize stress, yung E po is to extract toxins out of the cells, ang R po is to regulate water contents of the body, ang A po is activate enzymatic functions, ang L po is to load up to strengthen the immune system, and S po is to sustain cell life. So more or less, ito po yung mga nagagawa ng minerals as a whole. Okay? So ito po yung napakahalaga sa ating kalusugan, lalo na ang minerals po ay essential nutrient, meaning hindi kayang gawin ng ating katawan, so kailangan na silang maging present sa ating diet araw-araw. Ito naman po, Water Doc, katanungan din. Ito naman po ay nanggaling kay, galing po ito kay Sir Sly. Hello po, Sir Sly. Sabi niya, Doc, tanong ko lamang, ano po ang dapat kong gawin? Ang sugar ko po ay 134 at ang uric acid ko naman po ay 7.5. Sana po matulungan niyo po ako, Doc. Salamat. Sir Sly, basically kulang kayo sa tubig. But the best na advice ang pwede kong ibigay sa inyo is pumunta kayo sa pinakamalapit na doktor sa inyo para siya po ay magbibigay sa inyo ng medical advice kung ano yung nakakabuti. Kaya kailangan ibibigay nila ay yung synthetic product. Kung gusto niyo naman yung mas natural na approach, mas simple, mas mura, at mas ligtas, at mas effective, punta lang kayo sa aming opisina. Tutulungan po kayo. If not, pwede kayong bumili ng aking libro, The Number 1 Reason Why You're Diabetic. Nakasulat ho sa libro kung anong mga bagay-bagay na kailangan nyo gawin, kasama po ang diet, at makakatulong yun sa inyo. Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc. Galing naman po ito kay Ma'am Ning ng Naga City. Sabi po niya, Water Doc, tanong ko lamang, pwede rin ko kaya yan sa mama ko? Yung mama ko po, Doc, ay mayroong mga gamot sa hypertension at 4 years na pong umiinom ng mga ito, Doc. Maari pa kaya siya mapagaling ng mga concept po ninyo, Doc? Salamat po. Ma'am Ning, para masolusyonan ang isang problem, ay kailangan nyo alamin yung pinakapunot dulo po niyan. Kung sa wag yung band-aid treatment, yung parang yung kalsada na, diba, patsi-patsi lang. Hindi, dapat ayusin po ng maayos. Ngayon, kung kayo po ay mag-google, ang nakalagay po dyan na yung hypertension ay dalawang klase. Yung primary or essential hypertension at saka yung secondary hypertension. Ang primary hypertension, about 95% ng taong may high blood belongs to this group. Kaya lang, ang nakalagay po dyan, ang cause unknown. Kung hindi mo alam yung sanhi, paano mo solusyonan yung problem? Ang problem lang is ayaw tanggapin ng mga kasamaan ko na yung kakulangan ng tubig lang ang sanhi ng hypertension. Kanina in-explain ko kung bakit yung kakulangan ng tubig ay magdudulot sa inyo ng high blood pressure. Okay? 3 mechanism po yan. At iba-ibang gamot yung binibigay. Pero pag tubigan nyo lang inyong katawan, maging lusaw ang inyong dugo, makokontrol na po yung hypertension. So, yun po yung gagawin ninyo. Kung gusto nyo, dalhin nyo na yung mami nyo dito at ako pa yung magbibigay sa kanya ng reseta at i-explain ko sa inyo na masinsinan bakit yung tubig at mga minerals ang mas effective na pamamaraan na solusyonan ang high blood pressure ng nanay nyo. Galing naman po ito kay Ma'am Miriam ng Kabusaw, Camarines Sur. Hello po sa mga taga Kabusaw. Sabi po niya, good morning po, Water Doc. Paano po, Doc, ang pag-inom ng mineral drops para po makatulog po ako? Grabe po kasi ang insomnia ko po. Hirap po makatulog. Nagkaka-anxiety na po ako. Ako po, Water Doc, ay 59 years old at 63 kilograms. Thank you so much po, Doc. Hi, Ma'am. Ma'am Miriam, maraming factors na magdudulot itong insomnia na ito. Number 1 is kung troubled po yung inyong isipan.
Baka meron kayong problema, so kaiisip, nagiging active yung utak nyo, hindi kayo talagang patutulugin po niyan. Second is kung mahilig kayo uminom ng mga caffeinated beverages kasi ang caffeine is a stimulant. Pampagising po yan. So hindi lang yung kape po ang merong caffeine, kundi pati yung tsaa, soft drinks, energy drinks, tsokolate. Okay? So kung maaari po, iwasan. Lalo na pag malapit na yung oras ng pagtulog nyo. Di ba usually kung ang tao po ay galit, ang binibigay sa kanya para kumalma is tubig, di ba? So yun din ang gagawin nyo para kumalma ang isipan nyo, pati emotions nyo. Start with drinking adequate volume of water. Kayo pa ay 63 kilos, so targetin nyo yung 3 litrong tubig araw-araw, which is 12 glasses. 3 baso inumin nyo sa umaga pagkagising at bago kayo matulog, and then at 30 minutes before your lunch at saka supper, 1 kalahating basong tubig. Pagkatapos 2.5 hours after breakfast saka lunch, 1 kalahating basong tubig. So that will make 12 glasses of water a day. Minimum po yan. Mas marami, mas maganda. At saka try nyo po ang pag-take ng mineral drops. Pwede kayong bumili sa amin kasi meron siyang component na nagpapakalma ng isip. So pag gagamitin po yan, makokorek po yung inyong insomnia. Avoid din ang sweets kasi ang sweets po stimulant din po yan. Tulad ng icing ng cake, matatamis na kakanin, mga pastries. Okay, and mas maganda siguro pag yung fruits na lang ang kakainin nyo instead na yung mga pagkain na gawa ng harina. Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, question. Galing naman po kay Sir Dinio. Sabi niya, Water Doc, ang blood pressure ko po ay 130/100. At ko po ay 58 years old. Okay lang po ba yun, Doc, sa ganong edad? Salamat po. Ang best na pwedeng gawin ninyo is una-una, pag kayo po ay kukuha na inyong blood pressure, kunin nyo po bagong gising kayo, bago kayo tumayo at umihi. Mas maganda pa kung meron kayong kasama sa bahay, pakuha yung BP nyo habang kayo po ay tulog, para yung mga ibang external factors na nagpapataas ng blood pressure ay tinanggal. Halimbawa, may mga ibang factors na nagpapataas ng BP pero hindi yan problem. Halimbawa, meron kayong exercise o meron kayong physical activity. Kasi kung physically active po kayo, tataas talaga ang blood pressure nyo. May ibang mga emotions tulad ng galit, excitement, okay, nakakataas po ng blood pressure nyo. Ngayon, kung inom kayo ng gamot sa ganong condition at nawala na yung inyong pagod at nawala na inyong excitement o galit, bababa ko sa ang blood pressure nyo. At kung sakasakali, inom kayo ng gamot sa condition na yan, pag relax kayo, maaari mas bumaba ang inyong blood pressure. At kung masyado mababa ang BP, delikado din po yan dahil kung hindi sapat ng oxygen ang makarating sa inyong utak, maaari ho din kayong ma-stroke. Ito po yung tinatawag na ischemic stroke. Hindi lahat ng stroke po ay sanhi na mataas ang blood pressure. Actually, ako, 44 years in medical practice, hindi ko nakita may problema sa blood pressure na 140/90 sa adults. Nagkataon lang, yung American Heart Association, binaba ang high normal, yung tinatawag nila mataas, to about 120/80. Ang ibig sabihin lang, lalong dumami ang mga may hypertension, so magiging pabor sa isang grupo po. Okay? Pero sa akin, hindi ko nakita ang problema ang 140/90 na BP for adults. Maraming salamat po, Water Doc. At sa mga nakikinig po dyan sa radyo man o kaya nanonood sa live program, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, wag po kayong mahiya. May natitira pa tayong ilang mga minuto. I-send nyo lamang yung inyo pong mga tanong. Kami po ay magbabalik makalipas lamang nito. Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law.
The book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Carrel won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jacques Anthony B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the water doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing." Para po sa ating announcement, wala po tayong check-up ngayong araw, June 10. Ang susunod na po nating check-up day ay bukas po, araw po ng Huwebes, June 11, alauna po ng hapon. Maraming salamat po. Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, sa mga nais po palang mag-order ng products natin, yung mineral drops at ng mga aklat ni Water Doc, ngunit malayo kayo dito sa ating tanggapan, ay maaari pong mag-message for online orders with Facebook page po na Water Doc Food Supplement Trading. Okay, magpadala lamang po ng mensahe dyan at sabihin po ninyo kung ano yung inyong bibilhin. Okay, yung mga mineral drops o kaya yung mga aklat ni Water Doc. Si Water Doc po ay may 3 aklat. Una, The Number 1 Reason Why You're Sick, na may Tagalog at English version po yan. At pangalawa, The Number 1 Reason Why You're Diabetic. At ang pangatlo ay The Number 1 Reason Why You're Hypertensive. Yung mga sa diabetic book po at yung sa hypertensive ay English version lamang po yan. Wala pong Tagalog po. Okay? Pero yan talaga yung ina-advise ni Water Doc na ibigay sa mga may karamdaman pong diabetes at hypertension. Kaya maganda po yung libro at marami kayong maintindihan at matututunan po dyan. Hinikayat namin talaga na yung mga hindi pa nakapagbasa ng aklat ni Water Doc ay bumili po ng aklat at basahin po. Okay? At ngayon nga po pala, ipagpatuloy natin ito pong pagbibigay daan sa inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am May. Sabi po niya, Doc, tanong ko lamang po, ang inyo po bang concept, Doc, ay pwede ring mapagaling po, Doc, kapag may bukol po sa suso? Yung mama ko po kasi ay napakalaki na po yung bukol na nakakapa namin sa suso niya. Salamat po. Ma'am May, nalulungkot po ako at pinabayaan nyo na lumaki ng ganyang kalaki yung, yung bukol ng mami nyo.
hoping na na magapan pa natin. Ang concept po natin na tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, ay nakatulong sa ibang mga pasyente natin na may bukol, hindi lang sa suso, kundi sa ibang mga parts ng kanilang katawan. Ang kasagutan nito, kung makakatulong o hindi, ay depende dun sa nanay nyo. Kung siya ay susunod, strictly, maaring magamot po yan. Pero kung hindi niya seryosohin, I'm sorry na hindi makakatulong. Okay? Ang sinasabi po ni Dr. Fredo Batmanelli sa kanyang librong Obesity, Cancer, and Depression, ang sinasabi niya is itong mga cancer na ito, ang sanhi po niyan is kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi pag kulang kayo sa tubig, 4 na physiologic disruptions ang magaganap na siya yung magdudulot ng bukol. Itong 4 na physiologic disruptions, ang una po is the damage to the DNA. Ang pangalawa po is failure to the repair of the damaged DNA. Ang pangatlo po is receptor downregulation. At yung pang-apat po is the suppression of the immune system. Pag kulang kasi ng tubig, itong mga acidic metabolic waste, hindi po yan natatapon na maayos. Kaya yung internal environment ng cells ay magiging acidic. Kasi karamihan ng mga metabolic waste natin po is acidic in nature. So, pag acidic, sisirain niya yung DNA. Para ba yung karne, pag binabad nyo sa suka, mamumuti po yan, di ba? Ganun din ang mangyayari. Ngayon, ang katawan natin, meron siyang sariling kakayahan na ayusin yung mga nasira. So, ang importante po dyan ay yung pag-inom ng sapat na daming tubig, kasi ang tubig po ang nagdadala ng mga sustansya sa iba-ibang bagay ating katawan para maganap ang repair. Ngayon, kung hindi kayo uminom ng sapat na daming tubig, hindi po mabibigyan ng sapat na sustansya yung ating katawan, so hindi po magaganap yung repair. Para bang kung tinaman yung bahay nyo ng bagyo at kailangan ng mga repair, nandyan yung pinakamagaling na karpentero sa buong mundo, pero kung hindi nyo siya bibigyan ng materyales, paano niya ayusin po niyan? Okay? So, ganun po mangyayari. Ngayon, kung walang mga sustansya, pipilitin ng katawan natin na ayusin yung sira. Pero anong gagawin niya? Siya po ay kakahoy niya yung less vital part to save the more important parts of the cell. And in this case, ang isa-sacrifice ng cell ay yung sensors o yung receptors na nandun sa cell membrane. So, itong mga receptors, sila po yung nagbibigay ng signal sa cell kung anong nangyayari sa external environment. Ngayon, pag ang cell po ay lumaki at siya na po ay dumikit sa kanyang mga kapitbahay, itong mga sensors na ito ang pumipigil na huwag nang lumaki pa dahil nga na-maximize na po yung growth. However, kung wala itong mga sensors na ito, hindi malalaman ng cells, kaya tuloy-tuloy ang kanyang paglaki. To the extent na sasakopin niya yung teritoryo ng iba, kaya nagiging bukol po yan. And number 4 is the suppression of the immune system. Ang immune system natin, siya po yung defense system ng ating katawan. Ang ginagawa, kung meron tissue na naliligaw na magiging cancer, sinisira po yan. Pero kung kayo po ay kulang sa tubig, instead na yung defense ang gagawin yung trabaho, siya po ay gagawa ng distribution of water, kasi ang tubig ay napakahalaga sa ating katawan. Ang tubig po is parang pera sa buhay natin. Mahalaga po yan. So, mapapabayaan yung destruction of yung precancerous cells, at itong precancerous cells magiging cancer cells po yan. So, ayon kay Dr. Batmanelli, para maganap po ang isang cancer, ang 4 na disruptions ay dapat maganap. Kung isa po dito hindi magaganap, ay wala po yung cancer. So, since may bukol ang inyong nanay, hindi pa natin alam kung cancer po siya hindi. Pero kung magkakaroon bukol, more or less, ito rin yung magiging sanhi. So, umpisan nyo muna sa pag-advise sa inyo nanay
na uminom na sapat na daming tubig. Ang kanyang diet po is vegan. Iwasan niya yung mga simple sugar kasi po ito po ang pagkain ng mga bukol. So, kung interesado po kayo, pwede kayong pumunta sa aking office. Bibigyan ko kayo ng reseta kung paano inumin yung tubig, gano'ng karami mga minerals, at yung special diet na kailangan ng nanay mo para hindi niya papakainin yung mga bukol na yan at huwag silang tuloy na lalong lumaki. Maraming salamat po, Water Doc. Napakabilis po ng oras. Tayo po inabot na naman ng oras ng pamamaalam. Yung mga katanungan po na hindi pa nasasagot, sagutin po yan sa mga susunod nating episodes. Doc Ren, parting words na po tayo. Maraming salamat, Miss Shay, for your company, at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan na pagpadala ninyo na inyong mga bati, comments, at lalo-lalo na inyong mga katanungan. I hope na nasagot ko ang inyong mga tanong na maayos, and I hope din na merong ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat, and God bless you all. Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating natutunan ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, wag na kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom, from the book of Luke, chapter 11, verse 28, "But Jesus said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay at kasama po natin si Water Doc at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading. It is our pleasure to serve you. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral. Sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Doc. Kapag may sakit, wag pang hinaan. May paraan, likas at simple lang. Konseptong gawa ni Waterdoc. Tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Yakay Waterdoc, may ginhawa, kaligtasan at pag-asa. Tuturo na lunas, abot ng lahat. Mas mura, mas madali, mas epektibo pa Hindi kailangan ng magastos na gamutan. Kung sa araw-araw tamang pamumuhay, sa bawat paso ng tubig, kasama ang mineral, lakas ay bumabalik tunay. Yakay Waterdoc, may ginhawa, kaligtasan at pag-asa. Natural na lunas, abot ng lahat. Mas mura, mas madali, mas epektibo pa Hindi kailangan ng magastos na gamutan. Kung sa araw-araw tama ang pamumuhay, sa bawat baso ng tubig, kasama ang mineral, lakas ay bumabalik tunay. Hindi kailangan ng magastos na gamutan. Kung sa araw-araw tama ang pamumuhay, sa bawat baso ng tubig, kasama ang mineral, lakas ay bumabalik tunay. Itaguyod ang kalusugan sa likas na paraan. Sa tubig at mineral, buhay ay uusat siglay. Babangon muli, yakay Waterdoc,
ginhawa, kaligtasan at pag-asa. Tubig at mineral, sagot sa kalusugan. Water Doc, pag-asa ng